Ano ngayon, Lisa? Di ba sinabi ko na na-hold siya dito sa US for questioning? Remember that I told you? Anong ginawa nila? Maharlika, fake news. Hindi naman yun na-detain. Tinitwist pa nila yung salita ko. O, ano sabi ni, dyan, ni NBI? Tignan natin. Sabi ng NBI. Teka, share screen ko lang to. Mga palangga. NBI. Ito. Pakita ko na sa'yo. Balikan lang natin to, nakaraan. Para isampal sa mga jutang ginimas. Kailan nagsinungaling si Maharlika? NBI zeroes in on fake news bloggers troll. Ayan, no? The National Bureau of Investigation said Thursday, kailan to? March 13 to. March 8 na tsugi si Tantoco nakasama ng Team Bangag, Lisa Tanas, dito sa Beverly Hills. Sabi na niya dito, the Manila Bureau of Investigation, NBI, Thursday is plotting a plan of action in online purveyor fake news and disinformation, including those operation outside the Philippines. Speaking at the meet in the Manila Press News Forum on Thursday, NBI Director Jaime Santiago said, meeting by the NBI Cybercrime and Technical Intelligence Unit would outline the government's next move in going after fake news blogger and online trolls. Hindi namin palalampasin yan. Sabi niya, we will investigate this seriously. Okay, he said, have already identified several trolls and their supposed link to prominent personalities. Among them is a blogger who goes by the name Maharlika, supposed behind some fake news and malicious news. In the latest tirade, the blogger claimed the First Lady was detained in the United States where she had attended a function for a filmmaker. Di ba? Humanda ka. Sinabi ko dyan na hold for questioning dahil ang kasama nila ay namatay na si Tantoco sa Pulboron. Now I can say that Paulo Tantoco ay natsugi dahil sa pagsingot ng Pulboron kasama ng kanilang mga taga-Malacanang, mga politiko, mga appointed na mga bigaon ng gobyernong Bangag na nagpakidnap at sumira kay Pangulong Duterte. Kaya hindi ko alam kung ano pang ginagawa nyo dyan sa Pilipinas na pinapayagan yung pinamumunuan kayo ng Adictos Benedictos. Ito ay malinaw pa sa sikat ng araw na kahit sa Amerika binibit-bit nila ang kanilang pagiging adictos. At mamaya titignan natin kung ano pang mga kasong kahinatnan ng mga nakapaligid dito sa pangyayaring ito. Ang sabi ni NBI, humanda siya. We will go after her. Hindi siya nakakasiguro dahil akala niya ligtas siya doon sa Amerika. Galit na ang taong bayan, di lang ang NBI, kundi pati ang taong bayan. Okay? Hindi na tama yan. We have freedom of speech, sabi ng Jotang Genimes na Masyonda. Now what? Santiago, now what? Ano ngayon? Kayo dyan sa Pilipinas, nagsisinungaling ba si Maharlika? 7 warrant of arrest, 4 na kaso ang pinapadala sa akin dito ng buwaka ng inang Marcos Jr. Bangag Alpotera because I am telling the truth sa inyo. Ayaw niyong gumising na addict ang gobyerno ninyo. Pinapaligiran ng mga addictos benedictos. I even spend money sa putang inang mga result na ito para sa bayan. Now, ano ngayon? Vindicated tayo? Yes. Diba? Even si Inday Sara nagsalta niyan. Ano kayo ngayon? Yung mga bangag alpot na nagpakulong, nagpakidnap kay Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte ang isa sa mga unang nagsalta na adikto si Bangag. Tapos okay lang, I love you PRRD. Ayaw namin anuhin si Bangag at si Lisa Tanas kasi she's good to me naman. Puking. Gigil ako eh. Right? Ito ang kapalit ng ang ipinaglalaban ni Maharlika. Alright. Ito, ginastusan ko to. Hindi ko na nga alam kung 35 ba to o 45 ba ito. Pero i-email nila sa akin. Ayan, Tantoco. Dito, nung June na ito, di ba, pinakita ko na sa inyo. Ayan ang pangalan. Pwede na natin dahil inilabasan ng media. Tantoco Juan Paulo Vargas. Namatay dahil sa pagsingot ng Pulboron. Bakit siya pumunta sa Amerika? Isinama ng Office of the President, Office of the First Lady Bangag. Bakit ito kasama itong taong ito? Ito, hindi ko ito kinukutya ang taong ito dahil wala naman itong kasalanan sa inyo. Pero ang asawa nito, okay? So tama yung pinag-usapan namin doon sa, tama din yung nakasama ko doon sa The Hague.
Okay? Well, I don't know if she still consider me as a friend. Kasi kumakampi siya sa Bangag, Alpotera. Diba? O, na-disgrasyada na. Tama siya. Kasi ano niya to eh. Son-in-law niya to dati eh. Kasi si Dina Arroyo Tantoco ay anak dati ni Iggy Arroyo. O, di ba? Nagpagtsikahan namin ito na kinonfirm naman niya na addictus benedictus ito. Nagkamali ba? Tama naman siya. Napag-usapan namin ito sa hig. Pero ang bottom line dito, mga kababayan, okay ka na sana eh. Grace, you're fighting for what is right. But you're siding the evil people. And and it's good. And it's good na hubaran ang mga pag-uugali ng mga taong hindi tapat sa ipinaglalaban. I thought pareho tayong pinaglalaban, but you're siding the Alpoteras. Really? And now, here. Tama ka, tama ako, tama ang report na addictus, yung dati mong in-law ay namatay dahil sa pagsinghot ng cocaine. O ng pulburon pala. Now what? Here. At sa takutin ako, gugurgurin ako dahil sinasabi ko sa taong bayan ang katotohanan. Mga military, mga polis, nga, si Lisa ang nagbitbit niyan. Okay, basahin natin dito, mga yawa. Ba't ba ako nagagalit? Ang aga-aga, by the way. Hindi, nagagalit ako kasi wala kayong ginagawa, tahimik kayo eh. Yun lang naman yun eh. Tika natin. Pinakita ko na to ha. Ano to? Stop na muna natin to. Stop sharing. Ngayon, cover up, puro cover up lahat. Teka, percent. Image, wait a minute, share screen. So, lang mga hitad. NBI, nasa na yung case details, County of Los Angeles. Here we go. Ipapaliwanag ko to sa inyo. Okay, nakita nyo yan? Online yan. Wala pang fact, wala pa kasing, yung coroner's office, wala pa kasing, tawag dito, ito, nung June pa to, nung nasa dahig ako. Ayan na ngayon, basahin nga natin yan. Pakita nyo. Pakita nyo, ayan. Coroner's office yan, lacounty.gov. Ayan, Paulo Tantoco, date of death, March 8, 2025, age 44, case number, case is still open. Okay, body status released, ganyan. Place of death sa hotel, okay, sa Beverly Hills. Manner, accident, investigator, ayan na si Arojo Laura. Hindi siguro nila kaya i-twist o bayaran, okay, mga investigador. Deputy Medical Examiner, ayan. Case, pulburon effects. Kung mapapansin nyo, open, cause A, ayan, pulburon effects, cause B, cause C, cause D. Other significant condition, probable atherosclerotic cardiovascular disease. Ang ibig sabihin niyan ay kasabay ng kanyang pagsisingot dahil syempre nagiging kapag tumitira ka, ang cause ng ng cocaine, pinapabilis ang iyong paghihinga at hindi na kaya ng katawan mo, nag-clot ang iyong what? Yung mga cholesterol mo sumabog na sa katawan mo. No, I mean, mga kababayan, di ba? Ano ngayon ang ninyo ngayon? Ano ang masasabi nyo ngayon diyan? 'Di ba? Bumara ang sakit sa Tagalog yan, sakit sa puso, yung ugat niya ay may bumara, hindi ng pulburon, 'di ba? Pwede mga fat deposits na in the past kasi nakita ko yung katawan niya, hindi naman siya mataba, ay hindi siya payat pero medyo majoba ng konti, 'di ba? So pwedeng ganon dahil nga nag-trigger yung pagsinghot ng pulburon. Dahil nga stimulant yung pulburon eh. Pinapabilis yung tibok ng puso. So tumaas ngayon ang presyon ng kanyang dugo, kaya nategi. Siguro, kaya nagkaroon siya ng vasoconstriction. Meaning, mga kababayan, yung kanyang ugat ay lumiit dahil hindi nakayanan ng kanyang katawan. Now what? Ano ngayon ang mga susunod na eksena? Nakita nyo na, naibalita na. Mali ba si Maharlika? Ang media ba nag-ulat ng ganito? Lumalakas ba ang loob ng mga media? Ang lalaki ng kanilang mga negosyo. They can fight against mga defamatory cases na yan. Pero maingat at duwag sila.
Only Maharlika can fuck all of them, lalo na ang mga bangag.